Isang mabiyaya at saganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-usapan po natin yung malawakang dayaan po. Hindi na po isolated cases to. Mga tagapanood, ito'y malawakan na po dahil sobrang dami na ang nagre-reklamo patungkol doon sa dayaang nangyayari diyan po sa online voting ng OFW. Mariin pong tinututulan yan dahil may posibilidad po na dayain yung eleksyon na yan, pero itinuloy pa rin po ng COMELEC. At eto nga mga tagapanood, ang dami pong nagsilabasan na mga OFW na nagre-reklamo, at hindi lang basta reklamo to mga tagapanood, dahil naglalabas po sila ng kanilang mga resibo. Patunay po na meron pong anomalya at meron pong hindi maipaliwanag kung bakit ganito ang nangyayari doon sa kanilang boto. Dahil binoto daw po nila PDP laban, pero doon po sa pinaka nila, nung chinek nila kung sino yung binoto nila, ayan lumalabas daw po, nandoon yung mga pangalan ng mga taong hindi naman nila binoto. Diba? Wala po silang nailagay na pangalan na katulad nung Lacson, ni Castro, at nung mga iba pa pong mga senatorial candidate na nasa linya naman po ni Bongbong Marcos. Kaya yun po yung reklamo nila, na PDP laban yung binoto, pero ang daming nakapasok doon na mga hindi naman nila nailagay sa kanilang listahan. Pinatunayan po nila yan, kanya-kanya po silang screenshot, kanya-kanya po silang resibo para maipakita po sa pamahalaan at sa COMELEC na may nangyayaring hindi po kaaya-aya o kaduda-duda pong pangyayari, na parang sinasabi po na nagkakaroon po ng dayaan. Kaya naman sama-sama nating panoorin to mga tagapanood, at bigyan na po ng comment at reaction ang bidyong ibabahagi ko sa inyo. Huwag nyo kaming utuin dahil niloloko nyo at minamanipula ang mga boto namin. Binatikos at pinagmumura pa ng ilang mga netizens online ang tanggapan ng Commission on Election sa pangunguna ng chairman nito na si George Garcia, matapos lumabas ang tila manipulative results ng OFW online voting kung saan nagsimula na ngayong araw. Hindi makapaniwala ang ilang mga netizens online na totoo pala ang mga balitang dadayain ang resulta ng eleksyon, lalo na sa mga naglalabang senador, dahil tila matagal na raw itong plano ng administrasyon para tuluyang mapabagsak ang mga kalaban nito sa politika. Umabot na sa mahigit sa 2.8 million views at libo-libong shares sa social media ang viral video ng isang OFW kung saan ipinakita ang resibo via email na ibinoto nito ang mga kandidato ng PDP laban sa pagkasenador. Pinangunahan ni Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Representative Rodante Morcaleta, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez at aktor na si Philip Salvador. Ngunit sa isang iglap lamang, iba raw ang lumabas na mga pangalan sa kanyang official result ballot. Imbes na mapunta ang kanyang boto sa mga senatorial balls under the PDP laban, tila napunta ang ilan sa kanyang mga boto sa kandidatura ng mga nasa administrasyon. Kahit hindi raw nito binoto, tila napunta raw ang kanyang boto sa People's Champ at senador na si Manny Pacquiao na naka-align sa Partido Federal ni Bongbong Marcos. Gayun din daw ang dating Makati Mayor na si Abby Binay ay lumabas rin sa kanyang election results. Gayun din ang hindi nito kilalang si Valbuena na tumatakbong senador, lumabas rin daw sa kanyang mga election results. Karamihan daw ng mga lumabas na resibo ay ang Partido Federal ng Pilipinas senatorial candidates na tila ayon sa mga OFW, hindi raw talaga nila ibinoto. Sa mga nasabing balita, nag-message pa kay Crisette Laureta Chu, ang isang OFW, kung saan pinanggigigilan at kahit kailan ay hindi raw iboboto ang mga tulfo, ngunit sa resulta ng kanyang resibo, lumabas raw na ito ang kanyang binoto.
Ayon sa kanyang official message, "Hello ma'am, OFW here Malaysia. Same din. Wala naman kung naboto ni Tulfo. Ngano sa result sila ma'am. SS na ko ma'am. Iba talaga lumabas sa balota." Unquote. Narito at panoorin ang controversial video online kung saan umabot na sa libo-libong shares at milyong views sa social media kung saang pagpapatunay na dinaya ang botohan ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo dahil matapos iboto ang mga PDP laban candidates, tila lumabas raw na mali ang resulta ng kanilang boto. Bukod raw na napunta kina Bong Revilla, Abalos at Tulfo ang boto ng mga OFW, mas hindi raw kapanipaniwala na lumabas rin sa election result na pati raw si Teddy Casino at Franz Castro ibinoto ng mga GDS OFW. Botohan o halalan 2025 lalo na sa mga OFW, minamanipula raw ng Commission on Election. Yan tayo masyado po tayong pa-obvious mga tagapanood, kaya naman po pala parang easy lang sa kanila. O sige, bahala kayo dyan, mag-rally kayo na mag-rally, maglabas kayo ng mga kung ano-ano ninyong hinaing dyan, basta sa huli mananalo pa rin yung manok ko. Parang ganun po ata yung nasa isip ni Bongbong Marcos, mga tagapanood, dahil walang ka-effort katulad niya, no? PDP laban, iboboto mo, pero doon sa pinaka-resulta ng binoto mo, puro naman, karamihan, puro nasa panig ni Bongbong Marcos. Naku naman po mga tagapanood, nakakalungkot po yung ganyan. Pagka nangyari po na tuloy-tuloy yan at hindi agad na-actionan yan, ano na lang po talaga ang mangyayari dito sa ating bansa. Tuluyan na po tayong malulugmok sa lusak. Dahil itong mga kandidato po ni PBBM, hindi naman po lahat pero karamihan po dyan na nasa linya ni PBBM ay wala pong magandang gagawin dito sa ating bansa. Tahimik nga po sila sa nangyayari. 'Di ba? Dapat ganyan. Kung tunay kayong may malasakit sa Pilipinas, inalmahan nyo man lang yung pinaggagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Kung paano nila tayo pinaghati-hati, kung paano ipinagkanuno ng presidente natin ngayon ang isang Pilipino doon sa banyagang wala namang karapatang paghimasukan yung ating jurisdiction dahil matagal na tayong umalis. Yun po yung pinupunto ko sa kanila, di ba? Mga tagapanood, na sana man lang nagboses din sila. Pinakita nila na hindi tama yun. Kung totoong nagmamalasakit sila sa bansa, tapos eto, kaya pala wala silang sinasabi, wala silang ginagawa, kasi eto nga din po, parang hindi ko pa sinasabi, mga tagapanood, na expected nila na may dayaan. Wala po ako sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang po dito is tahimik lang sila, pinauubayan niya na yung nila nung ibang plano doon sa nakaupong administrasyon ngayon. Di po ba? Kaya pala itong mga makakaliwang grupo din, parang wala naman masyadong effort sa pag-iikot sa buong bansa. Kasi permis may ilalagay yung pangalan nila doon sa magiging dayaan May ilalaglag sa linyada ni Marcos at may papasok sa makakaliwang grupo at doon sa linya ni Tatay Digong Duterte. Pero syempre, konti lang kay Tatay Digong. At mas marami naman sa linya naman ni Bongbong Marcos para kunwari hindi halata pero bistado naman. Narito at panoorin ang full video. Guys, mauni ang ako ang balot ID o kinsa ang mga ninggawas diha. Balon Roberto, mantawon ko kailaan na o man ako nag-vote. Balon Roberto, independent. Na binuang man ni ilahang busita, wa man ko kailaan na o man ako gikuan. Colonel Busita. Pacquiao, oh my God, si Pacquiao ning gawas akong kuan. Na binuang ninyo ako milikhaw sa maning. Naana da imoy gibutar diha. Daan, Valbuena. Agoy, dili gud ni mao. Ako mga gipang butar, unsa ni? Lakson ho. Guys, dili ni tanan ang akong gipangbutar nga mga candidate. Focus din sa kumilik na ano sila
program daan, Binay, Abi. Uy, Look. Ako, ito ko isasabot ko. kasinyo. Ay, walang magkaklaruhay ta, nagbuta ta daan, ka excited lang tanong, mamuka sa itong votes, no, nya. Di ay mauni yung gipang sulod, Kasino Teddy. Uy, ang akong gibutar guys, straight ta, uy, Bong Revilla, straight ta guys sa PDP ra gyud guys. Unsa naman ni Ramon Revilla, hay nako, Alban Attorney Anguilo. Sa kuan. Mag-sure lang, walay nasunod ani nga ako ang gusto nga Villar Camila o kani ako ning nabutar. All the rest guys, dili ni tinuod. Mustafa ho yun sa ni. Uy, workers peasants, Duterte Youth ang akong gibutan. Martinez Eric, huy. Comelec, palihog ko. Oh, ninggawas na si Bongo. Partido Demokratiko. Ahmad Wilson. Saan si Ahmad Wilson? Kaya Uy? ko ulas kugan. Mata Lisa. Maza Lisa. Tulfo Ben. Huy, naku. Abinuang din nga po ano. Uy, Brosas. Huy, naku. Si Arlene Brosas. Wala taon taan na, day. Aquino Bam. Marcos Aimee. Hala, wala jud ko nagbutar og Marcos. Maglaruhay ta kumilik yun sa ninyo. Espiritu Luke. Hala. Salvador, okay. Salvador. Tulfo. No, daghan yung mga kabulas kugan. Dili tani. Lakas Christian Muslim sa mani. Kayetano. Ano nang ila? Halata na naman yun. Una nang ilang online para may nana. Abalos? Usahan ninyo ang mga nini-reflect dari ang gato ba ng listahan or binuang lang yun? Session is going to expire na. Cancel na eh. Cancel na eh. Unasan? Wala, nasubmit naman yun. Ay, narinig guys. Rodriguez. Guys. Kay... Huwag ka na enroll. Cabo Negro. Binuang. Ayun po mga tagapanood, no, sinasabi dito sa video, although Bisaya siya, itatranslate ko na lang din po sa Tagalog para po doon sa mga viewers natin na hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Sinasabi niya doon na binoto niya straight PDP laban po yung binoto niya at never siyang bumoto doon sa mga pangalan na nakalagay dyan katulad po ni nung mga Tulpo, ni Arlene Brosas. Ayun, yung iba pang hindi niya, pinangalanan niya pa ngayon, hindi niya kilala yun. Tapos sa party list niya, ang binoto niya, Duterte Youth, pero iba din po yung lumabas. At sinabi niya rin po na hindi po siya bumoto ng Marcos, pero iba po yung lumabas. Sabi niya, kabuang daw, sa Tagalog pa, puro kalokohan ang pinagagawa nitong Comelec. Ipaliwanag doon ng Comelec kung bakit ito yung nangyari na may lumabas na Lacson, Pacman doon sa binoto nila na hindi naman po yun kasama sa lista nila. Sabi pa nga niya, nung lumabas yung Camille Villar, sinabi niya, yan, dinagdag niya daw yan, si Camille Villar, at puro PDP laban na. Pero doon sa resulta niya, kasama pa nga si Teddy Casino ng Makabayan na never nilang iboboto yung mga kampo ng mga teroristang grupo ng dito sa Pilipinas. Kaya nagtataka po sila, bakit ganito yung lumabas sa resulta ng binoto nila, gayong hindi naman ito yung nilista nila o yung binoto nila sa actual. Kaya humihingi po sila ng pagpapaliwanag galing sa Comelec. Ang tanong po kaya, dito mga tagapanood, yung sasabihing sagot o yung paliwanag ba ng Comelec, katanggap-tanggap po ba kaya? O talagang kaya ba nilang mapapaniwala yung ating mga OFW, lalo na yung sambayanang Pilipino, na ang nangyaring online voting ngayon sa mga OFW ay wala talagang dayaan? Hindi po ba mga tagapanood? Kasi napakahirap pong paniwalaan
'Di ba? Dahil sa pinapakita nilang resibo, sa pinapakitang ebidensya ng mga OFW na ang nirereklamo nila na ang sinusulat nila sa balota nila ay doon sa online voting is PDP laban, pero doon sa pinakaresibo nila ibang tao na, ibang mga kandidato na. Siyempre nakakaalarma po 'yan, mga tagapanood. Dapat talaga ngayon pa lang gawa na nila ng ano yan, solusyon para naman maliwanagan yung mga OFW natin, at yung ibang OFW naman na hindi pa bumoboto, magkalakas din ang loob na bumoto at hindi matakot na madaya yung kanilang gagawing pagboto. Aksyonan po ninyo yan, at sana naman po iwasan talaga yung dayaan. Huwag po nyong konsentihin yung mga mandarayang tao. Dapat lumaban kayo ng patas. Tingin nyo naman siguro mananalo yung kampo ninyo, labanan nyo ng patas yung mga kumakandidato naman na sa kalaban ninyong partido. So hanggang dito na lang mga tagapanood, at naway nagustuhan nyo yung ating talakayan ngayon sa araw na ito, at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Still Duterte pa rin hanggang sa dulo.